Ito'y balita pa rin kanina. Na tiniyak ni VP Sara na siya'y dadalo sa susunod na pagdinig nga. Diyan po ito sa Kongreso, House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati na po ng Education Department. So hopefully dadalo po si VP Sara dito upang mabigyan po ng clarification. I-depends sa kanyang sarili. Yan ang pinakamainam na gawin. Diretso na, no? Sagutin kung ano mga tanong kasi nga nakasalang ho kayo eh. Yan ang problema eh, no? Nagkataon pag hindi nyo nasagot yan, hindi natin malalaman, no? Kung anong dapat nating ayusing batas. Kasi native legislation po yan eh. Lalo na yung confidential funds. Kung paano talaga ginagastos, kung paano yan nililiquidate. Nakita naman natin sa pagdinig, mukhang kulang talaga sa transparency and accountability. Yung liquidation kasi, no? Masakit po sa atin bilang mga taxpayers na makita natin, hindi lang po sa opisina ng Pangalawang Pangulo, sa lahat na po ito. Kaya inaayos sa mga batas natin dito po sa confidential funds. Kung hindi talagang kayang tanggalin yan, well, given na yan. Kung hindi talaga kayang tanggalin yan, edi at least man lang ayusin, no? Ang liquidation ng intelligence and confidential funds. Kasi pera po ng taong bayan yan. Kaya marami nagmumungkahi, tanggalin na lang yan sa mga civilian agencies of the government. Hayaan na lang natin siguro mga sundalo or PNP na may intelligence and confidential funds. Pero, ganun para nun ka, kinakailangan talagang ayusin yung liquidation. No? Hindi yung i-submit mo lang sa Commission on Audit, ministerial duty, tatanggapin nila, acknowledgement receipt, nakalagay doon, Tito Alj. Di ba? Parang ganun. Pera po natin yan eh. No? Pera natin yan. So yun po kay VP Sara, hiniling raw kasi ito ng kanyang mga staff na dadalo upang maging resource person ng OVP sa pagdinig ng komite partner. Yan si VP Sara. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and